Mga kabibig, welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag attack with evidence. Naku kabibig parang marami ang papalakpak nito. Bakit sila papalakpak kabibig? Kasi balita-balita ngayon at pinag-uusapan sa kabilang parlor kabibig habang nasunog ang kulot na buhok. Habang nagpapariban ang tinatawag nating si Lolo, ay naku kabibig, karma na ba ito ni Ombudsman Boying Rimulya? Meron kasing pinost si Jesus Palsis. Knowing Jesus Palsis, may marami ding mga mga reliable sources ayon sa kanyang Tweetebird. Or na mga Tweetebird, sino ba? Puting Ahas, sana may nagsabi no, ayon sa aking mga crocodiles, sa mga ganun ba? ayon sa height ng mga crocs, mga ganun ba? Ayon daw sa Tweetebird ni Jesus Palsis, Ombudsman Rimulya ipapa-impeach ng mga kongresista. Uy! Totoo ba ito kabibig? At itong mga kongresistang ito, kasama ang ilang religious groups. Halaka! Naku po! Bakit kaya ipapa-impeach na si Boying Rimulya? Ano kaya ang posibleng rason kabibig? Comment down below. Kasi ang mga supporters si Rimulya, nakikita na si Rimulya mabait, talagang may paninindigan, fair lang daw si Rimulya. Pero yung ibang mga bashers ni Rimulya, nakikita na nga very unfair, selective justice ang ipinaiiral ni Rimulya. For example, si Sandro Marcoleta, nadamay na si Mike Defensor, yung mga nagbigay ng donasyon kay Sandro Marcoleta. At nagsampa sa araw na ito ng non-bailable plunder na. Nagsampa na talaga ang ombudsman kabibig. At naghihintay na lang ang PNP na ma-release na ang warrant of arrest para kay Marcoleta, Senator Marcoleta at ni Mike Defensor at ilang mga nagbigay ng donasyon kay Marcoleta kabibig. Nako. Excited na ba ang iilan na makita si Marcoleta na makulong? Ako hindi ako excited. Kasi sa lahat ng politiko itong si Marcoleta talaga, grabe ang talino. Talagang hindi mo talaga ito mabudol-budol. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa harap ni Marcoleta kasi alam niya ang mga sinasabi mo at talagang, magbabaon ka ng nosebleed talaga. Ito kabibiga, ito daw ang chika ngayon tungkol kay Boying Rimulya. Nako. Ito kabibig. I-share ko sa inyo kabibig. Ito Yan. Clavano, any attempt to impeach Ombudsman Boying Rimulya is ridiculous daw. Bakit napag-comment si Clavano dito? Ombudsman Boying ipapa-impeach? Assistant Ombudsman Miko Clavano said it would be ridiculous. Bakit ridiculous kung pwedeng ma-impeach? Kung si BP Sara, okay lang, walang komento na anong ridiculous o gano'n. Kung si Boying man, pwede naman. Wala namang problema kung ipa-impeach si Boying. Basta, pag ma-impeach si Boying, dapat may grounds for impeachment, talagang suportado ng mga ebidensya. To file an impeachment complaint against Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, noting that such a move may be an act of the guilty. Hindi naman pwedeng gano'n. Kayo talaga, kung kayo ang ma-point out, guilty na or ridiculous. Clavano made the statement in response to a rumor that an impeachment complaint against Rimulya is being circulated among members of the House of Representatives. Halaka, ang mga kongresista pala ang gustong ma-impeach si Boying Rimulya. Political commentator Jesus Falses cited a source as saying that the complaint is being supported by some religious groups. Falses questioned such a move, asking if it was really about accountability or revenge. Take note, if you still remember, di ba? Sabi ni
Boying Remulla or ni Clavano na hinihinga nila ng salin ang mga kongresista, lalo ng yung mga contractors. Oh, pero ang tagal na magbigay ng salin. Ako. Remulla recently received criticism from Iglesia ni Cristo after he announced the filing of a plunder case against Senator Marcoleta over an undeclared 75 million donation. The INC called it selective justice, which Remulla denied, saying his office only follows the evidence. O ito ang komento ng mga netizen. Sa 2028, antay ka lang may impeach din yan. Mag-Game of Thrones kayo. Relax ka lang sa 2028 pa. Yung aso, may sariling aso din. Allegedly, Remulla is just following the script from Malacanang. Huy, abogado ka, attorney. Ito kasi yun kabibi. I-share ko lang sa iyo ha. Ito pala yung post ni Jesus Palsis. Saan kaya galing ito ni Jesus Palsis noon? According to Twitter Bird. Oh, ito kabibig oh. Ito yan kabibig. Ayan. Ito ba? Hindi yan. Ito. Ayan. Oo. Oh. Sabi ni Tweety Bird, an impeachment complaint against Ombudsman Boying Remulla is being circulated among some congressmen and the move is supported by some religious groups. Suspicious timing. Real accountability or revenge. Sabi nito, the impeachment complaint alleges as soliciting or receiving bribes from those who don't want to be prosecuted. It also involves allegations of parking fees. Ooh, I haven't seen the evidence, so I can't say if it's legit or just a demolition job. But the timing is suspicious. Let's remain vigilant. Oh, yan ang sabi ni Jesus Falsis. Naku kabibig, ikaw ano ang iyong komento hinggil dito? Totoo kaya ito kabibig na sasampahan ng impeachment complaint si Ombudsman Boying Remulla. Pero sabi ni Clavano, this is ridiculous. Ang magsampa ng kaso, guilty. Halak ka. Hindi pwedeng magsampa ng kaso kasi may nakitaan silang hindi maganda ginawa ni Boying. Kayo naman, grabe naman po kayo. Diba? Wala namang problema doon. Oh, ito kabibig ha. Let's proceed to Mayor Magalong. Si Mayor Magalong, sabi niya, anomalous project sa Baguio City, tinawanan lang ni ex-DPW Secretary Bunuan. Ito kabibig. Punta tayo sa mga flood control kasi ito yung mga pinag-uusapan kabibig eh. O, ito ha, share ko sa inyo ha. Share natin ito. Pero, huy, shocking ha, ipapa-impeach si Boying? Hala, ito kabibig. Kasi one time ako personally na pumunta sa opisina niya, siguro mga 4 months o 5 months pa lang siyang secretary. Pagpunta ko yung dala ko yung ang kapal-kapal na folder Binanggit ko sa kanya ito yung mga perceived anomalous projects diyan sa Baguio City, pinigay ko sa kanya. And then? 3 words lang ang sinagot niya sa akin sabi niya. Ano ho ang masasabi ninyo dito sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na nais gawing state witness si former DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil daw sa mahalagang impormasyon na pwede niyang ibigay? Para po sa inyo, gaano kalaking development po ito sa ginagawang flood control probe? At sa tingin ho ba ninyo ay pwede nitong buksan ang posibilidad na masilip kung sino talaga ang nasa likod ng mga anomalya? Well, alam mo, ako kasi may bias ako kasi kay former Secretary Bunuan Kasi may masama ako sa kanya Ay. Hindi dapat talaga masama yan Unang-una, talagang isa rin yan sa mga most guilty Kaya lang, siguro may rason din si Ombudsman Remulla. Siguro may nakita siyang opportunity na talagang mas marami pang madadawit, mas marami pang lalabas. Kaya siguro naisip niya na gawin na lang siyang state witness kung sakasakali, no? Nailahad na po ba ninyo, Mayor, yung inyong masamang karanasan? Oo, yan, no? Kasi one time, ako personally na pumunta sa opisina niya, siguro mga 4 months o 5 months pa lang siyang secretary. Pagpunta ko yung dala ko yung
ang kapal-kapal na folder eh. Binanggit ko sa kanya, ito yung mga perceived anomalous projects diyan sa Baguio City, pinigay ko sa kanya. And then? Ang 3 words lang ang sinagot niya sa akin eh. Mhm. Sabi niya. Ganun po. Ganun po. So, pagkatapos nun, wala na kayo narinig at wala na pong naging pag-usad sa pinapaimbestiga po ninyo. Walang nangyari. Walang nangyari. Kaya nga talaga ako, na-frustrate ako eh. Mhm. At istigan din namin siya sa ICI, para kami nakipag-usap sa janitor na wala siyang kalam-alam. Sabi ko nga sa kanya, billions were lost. Nung time ko na nagtanong sa kanya, Mr. Secretary, billions were lost. And you're telling us that you know nothing about it. Ooh. Did you ever conduct an investigation? Sabi ko. So, Mayor, given that, would you urge government or the executive not to push through with its plan na i-discharge at gawing state witness si Secretary Bonoan? Well, hindi ko kasi alam. Mahirap kasi magsalita ng ganyan, Willard, na basta-basta sasabihin ko na lang. Kasi sa perspective ng ibang investigador, katulad ni Ombudsman Boying, baka may nakikita siyang opportunity. Kasi nga, alam mo, hanggang ngayon, konti pa lang ang nakukulong. Talagang konting-konti lang. True. Hindi pa talagang mga deeply involved dyan sa anomalya na yan. Tama. Pero for me, Bonoan, maging state witness, wag na. Damay-damay mo na. Ano mo na, Bonoan, idamay mo na lahat. Lahat, magsalita ka na, Bonoan, ilaglag mo na tayo. Pero sabi naman iba, mas maganda maging state witness si Bonoan kasi protektado siya. At the same time, hindi siya matatakot ilabas lahat ng nalaman niya. Diba? So sana, hindi scripted yung mga statement niya. Kasi mahirap naman kung maging state witness tapos scripted yung tapos pawalang bisa si Martin. O, diba? Ang pangit naman nun. Martin, hindi daw. Totoo. Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? Tama. Single out. At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Oh. Wala ka. Pinapakabibig ko. Ang katotohanan. Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Ooh. Gagamitin po ang sandigang bayan upang takutin, upang patahimikin, upang buksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabuktutan. Napakasama! 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 Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice! Ayun, kabibig ha. Parte yon sa isang speech sa INC. Mga matataas na tao sa INC. Nagbigay sila ng speech.
Naku, bibig. Kung totoo mo itong ipapa-impeach ng mga kongresista, si Boyeng Rimulya, naku, ayaw. Tingnan natin kabibig kung kaya ba ng mga ilang kongresista. Kasi kung hindi ito binalita ni Jesus False sa mga galing sa kanyang Tweety Bird, of course, walang nangyayaring ganyan sa loob ng kamara. So, meron talagang nag-tweet ay Jesus False na ito ang posibleng mangyari. At tungkol sa mga parking fees daw, and so on and so forth. Hala ka mga kabibig, parang, is this the end of Ombudsman Boyeng Rimulya? Nag 1 year na ba si Boyeng? Parang nag 1 year na siyang ombudsman, no? Si Boyeng kasi ang piniling ombudsman ni VVM. Nako, kung mangyayari yan, yari ka talaga, Boyeng. Pero sabi ng iba na sa 2028 na yan ipapa-impeach kung uupo na si BP Sara bilang presidente. Hala. Naku po. So yun lang po, kabibig ang ating dislimak-libak po dito. Ikaw, ano ang iyong opinion dito? Payag ba kayo? Suportado nyo ba ang mga kongresista na ipa-impeach itong si Boyeng Rimulya? Payag ba kayo? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.